Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang bagong mundo na nilikha ng Diyos. Ang mundong ito ay sira-sira, nilikha lamang upang patayin ang pagkabagot ng Diyos. Pinangalanan ng Diyos ang sira-sirang mundong ito ng abis, at sinimulan niyang dahan-daang bain ang kanyang mga nilikha sa mundong ito. Ang pakikibaka at digmaan ay desperado at hindi maiwasang paraan ng kaligtasan. Ang mga tao sa mundong ito ay nakakaranas ng kaligtasan at nabubuhay, at gagantimpalaan sila ng Diyos. Nag-enjoy ako sa lahat ng nangyari sa mundo. O sa halip, wala nang mas nakakaaliw sa kanya kaysa dito. Sa panahon ng pakikipaglaban sa mga halimaw, may isang lalaking nagsusuka ng dugo at nagpupumiglas sa sakit. Dahan-dahan siyang tumayo nang hindi niya namalayang may malaking dragon sa likuran niya. Hindi siya pinabayaan ng dragon na makatakas at agad siyang hinampas gamit ang matatalas nitong mga kuko. Nakahiga ang lalaki sa lupa, ngunit ang nakakagulat, naglakas loob pa rin siyang tumawa ng malakas at isinumpa ang dragon, sa paniniwalang ang mga dragon ay masisira sa anumang paraan. Sa pagkakataong ito, pinasabog ng dragon ang kanyang huling pag-atake, at tinanggap na ng lalaki ang kanyang pagkatalo at napagpasyahan na kung ang ibang koponan ang lumaban sa halimaw na ito, baka sakaling sila ang magtagumpay. Pagkatapos siyang salakayin ng dragon, isang gintong apoy ang lumitaw at umaagos din sa kamay ng isang babaeng may signal. Idineklara niya na ang huling dead squad ay kamamatay lang. Sinulyapan niya ang kanyang mga kasama at sinabing silang apat ang nananatiling sangkatauhan. Siya ay Sue Aries, ang monarch ng Valkyrie Final Death Squad. Kasama niya si Keld Ian, Kant, at ang lalaking nakasandal sa bato na si Kung Hasu. Narinig ni Kung Hasu na sinabi niya na silang apat lang ang makakapagligtas sa sangkatauhan. Mukha siyang pagod na pagod at walang pag-asa. Sinulyapan niya ang time-space ni Kanil ang crystal, ng isang mahusay na globo na kilala na nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan. Upang bumalik sa nakaraan, ang huling pag-asa ng sangkatauhan, na nauwi sa pagkalipol 50 taon pagkatapos pumasok sa abyss. Ayon kay Kant, isang tao lang ang makakabalik sa nakaraan. Ano ang dapat isipin? Hindi pa ba malinaw kung sino ang pinakamalakas sa atin? Halimbawa, alam mo kung sino, hindi mo tinatanong. Habang nakahawak sa baba niya, ang tinutukoy niya ay ang sarili niya na confident siya sa kanyang kakayahan. Akala ko sa wakas ay sasabihin mo ang isang bagay na makatwiran para sa isang beses. Pinagsisisihan kong umasa ako sa iyo kahit isang segundo. Si Keldy at sumagot habang naglakad siya patungo sa kanila, na sinasabi sa kanila na panatilihing katamtaman ang mga bagay. Dahil karamihan sa mga Valkyrie na ipinadala sa labanan, ang Golden Dragon ay bumaba. Naniniwala siya na ilang oras na lang bago ito makarating sa kanila. Alam niyang magiging unfair ang desisyon niya sa isa sa kanila, pero wala na silang choice dahil wala silang paraan makaalis. Ngayon ay pumunta siya kay Kung Hasu at ipinahayag na ang isa sa kanila na makakabalik sa nakaraan at walang iba kundi si Kung Hatsu. Sa ngayon siya ay walang emotion, ngunit siya ay nasa sabik. Napatingin siya sa kamay niya. Maraming peklat iyon, at ang mga peklat ay patunay na napakatagal na niyang lumaban. Siya ay lumaban upang mabuhay araw-araw para sa mahabang taon na iyon. Patuloy siya sa pakikipaglaban ngunit ganun pa din. At muli, dahil wala siyang pagpipilian. Gayunpaman ang pagbalik sa nakaraan ay katulad din ng kalagayan dito na nakamamatay ang kalagayan. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay, pinaalalahanan siya ni Iri na huwag panghinaan ng loob. Sinabi niya na ang pag-asa ng sangkatauhan ay nasa kamay na ni Kung Hasan. Lumuhad siya sa harapan niya habang sinasabi iyon at tumayo pagkaraan ng ilang segundo, habang taimtim na hinihiling sa kanya na huwag sumuko sa kanyang pag-asa. Tahimik pa rin si Kung Hasu habang nakatitig sa kanyang team. O tama ba, ang katotohanan na nagsimula ka ng 20 taon na ang lumipas kaysa sa amin. Ngunit narito pa rin sa posisyon na ito ay patunay mismo, idinagdag niya na si Kung Hasu, na ang mga kakayahan ay nagsimula ng medyo mas maaga kaysa sa kanila, o kahit na 5 taon lamang ang nakaraan. Naniniwala siya na ang kasalukuyang panahon ay magiging iba. Ngumiti si Kongtae at sumang-ayon kay Keld Ian. Kinilala pa niya ang kakayahan ni Kung Hans, ngunit hinayaan niyang magsalita si Kung Hans. Kung talagang ayaw na niyang balikan ang nakaraan. Kung babalik ako, makukuha ko lahat ng mga bagay na hindi ko nakuha noon. Maaari mong kunin ang lahat, dahil ikaw lamang ang maaaring bumalik. Dagdag pa niya, umaasang mapipilitan niya si Kung Hasu. Bahagyang ngumiti si Kung Hasu at tumayo ng walang anumang salita.
Naglakad siya patungo sa kanyang Kenya's time-space crystal, habang ang kanyang mga kasama ay nakatitig, nag-uugat para sa kanya upang iligtas ang mundo. Pero bago pa siya makapasok sa time-space, may napansin siyang kakaiba. May lumitaw na liwanag mula sa labas. At pagkatapos ay nakita ni Kung Hasu ang isang butas sa butas na ito. Nakita nilang may papunta sa kanila. Gaya ng inaasahan, ang dragon ang naglalayong patayin silang lahat. Ang dragon ay nagsimulang pumutok ng apoy. Sa sandaling ito, pinayuhan ni Kelly si Kung na magpatuloy at huwag magpag-ambala. At sinabi niyang haharanggan nila at pinigilan ang dragon na lumapit sa kanya. Pinaandar niya ang kanyang kapangyarihan at lumikha ng isang gintong pentagram. Sa pamamagitan nito, nagawa niyang harangan ang apoy ng dragon. Habang humihingi kay Iris at Kant ng mag-switch upang humaharang sa kalaban. Siguraduhing patitigilin ito habang naghahanda siya. Sabi niya, hayaan mo na kami. Paano kung ipakita ko sa iyo ang aking mga kakayahan? Ngayon, sagot ni Kant, habang hinaharangan ang malaking bato. Nasa tabi rin niya si Iris na kaluhod sa lupa. Pagkatapos ay tumalon siya upang makalapit sa halimaw at inutusan si Kant na sundin ang kanyang pangunguna. Pinaikot niya ang kanyang sandata habang naghihintay ang ilang dragon sa kanyang susunod na galaw, inihampas niya ang kanyang sandata sa lupa, at nang ma-activate ang kanyang kakayahan, nagbigay siya ng senyales kay Kant na ito na ang kanyang pagkakataon. Pagkatapos ay ibinato ni Kant ang kanyang palakol, nag-aapoy. Habang sinasabi sa kanya na hindi na niya kailangang sabihin sa kanya dahil alam niya kung ano ang gagawin. Pinaikot niya ang kanyang sandata at lumikha ng isang malakas na apoy. Pagkatapos ay sumigaw siya at itinaas ang kanyang sandata, pagkatapos ay inatake ang mga halimaw. Pagkatapos nito, sinulyapan niya ang mga halimaw, iniisip kung matagumpay ba siyang nakarating. Sa kasamaang palad, natapakan ng Golden Dragon ang kanyang sandata. Pinagpapawisan siya at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Habang siya ay nanginginig, habang sinusubukan niyang itulak palayo ang paa ng dragon. Kasabay nito, si Kelly ay binuksan ang kanyang libro. Habang sinasabi kay Kung Hasu na mag-focus, alam ni Kung Hasu na ang sandata ay nasira na at dapat na niyang itigil ang pag-iisip tungkol sa lugar na ito at tumuon upang bumalik sa nakaraan. Sumasang-ayon si Iris sa kanya. Gusto niyang iwan ni Kung Hasu ang lugar sa kanila at magpatuloy na lang. Huwag mo lang isantabi ang mga taong lalapit sa iyo dahil nakakainis ka. Gawin mo ang pinakamahusay na pag-aalaga sa kanila. Sinabihan siyang pakinggan siya sa pagkakataong ito. Sabi niya at sumagot si Kung Hasu na susubukan niya. Bahagya siyang napangiti, dahil hindi binabago ni Kung Hasu ang lahat para sa kanya kahit nasa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ay tumalikod siya habang sinasabi kay Kelly na ipinauubaya niya ang natitira sa kanya. Si Kelly at hindi man lang sumagot, bagkus ay binanggit niya ang pangalan ni Hans. Humingi siya ng tawad sa kanya at sinabi sa kanya na kailangan niyang makinig ng mabuti. Sinimulan na niyang i-activate ang kanyang magic power para tulungang makabalik si Kung Hasu sa nakaraan. Nakatingin lang si Kung Hasu sa kanya at kay Kelly at sinabi sa kanya na tama si Iris sa pagsasabi na walang dahilan para pumatay ng walang kabuluhan. Gusto niyang magpatuloy si Kung kaya huwag magpakita ng awa sa mga ipis na magdudulot lamang ng kapahamakan sa panahon ng Great War. Pinayuhan din niya si Kung Hasu upang iligtas lamang niya ang mga karapat-dapat na umalis at siguraduhing papatayin ng Berserk Monarcha na si Clementine. Sa sandaling matagumpay siyang bumalik sa nakaraan. Naiintindihan na ni Kung Hasu ang tanong niya. Gayunpaman, hindi nagbigay ng anumang tugon si Kung Hasu, ngunit pareho silang nakatitig sa mata ng isa't isa. Pagkatapos ay sinabi ni Kelly sa kanya na maghanda, at ang gintong apoy at liwanag ay lumitaw mula sa mahiwagang kapangyarihan ng kanyang libro. Habang ginagawa ang proseso ng pagbabalik ni Kung Hasu sa nakaraan, ang time-space ng Arcanal na si Crystal ay nagniningas din. Nagkasala ito habang seryosong nakatingin dito si Kung Hasu. Isang kidlat ang lumilitaw mula sa space-time habang ang kanyang kasama ay naghihintay kung ano ang mangyayari. At si Kelly pagkatapos ay pinagklase ang kanyang mga kamay at ang kanyang kapangyarihan ay na-activate kasama ni Kung Hasu na humigop sa space-time ng Arcania. Nang lumipat siya sa ibang setting, nakita niya ang ilang tao na nagtataka kung anong lugar sila ngayon. Si Kung Hasu, na may seryosong mukha, gaya ng dati, ay pinagmamasdan ang paligid. Napahawak siya sa mukha niya at inisip na matagumpay niyang naibalik ang nakaraan. Sa pagkakataong ito ay nangako siya na hindi siya mabibigo sa buhay na ito. Nataranta ang mga kasama niya dahil clueless sila kung ano ang mundong ginagalawan nila.
Ngunit hindi na nagulat si Kung Hasu dahil alam niyang ang mga taong ito ay naguguluhan lamang sa paglitaw sa ibang mundo. Kasabay nito, inalala niya ang taon nang siya ay ipinanganak na napaka-espesyal. Noong una, ito ay 100 katao, ngunit ang bilang ay tumaas ng husto. Napakaraming tao ang nawala kaya nawala nito ng kontrol. Sa taong ito siya ay naging 20, nawala dahil sa hindi kilalang kapangyarihan. Ang lugar at ang lahat ng iba pang mundo ay kumakain ng iba pang mga sukat at ito ang gitnang punto ng epekto ng abyss. Ang mga naunang dumating, natuto muna ng mga kasanayan at sobrang aktibo. Ngunit ang kakaibang hitsura ng mga halimaw ay ginawa itong isang kasuklam-suklam sa palasyo. Ito ay isang mundo ng karahasan at kawalan ng batas. Ang mga nilamon ng kalaliman ay dinala sa kabilang mundo, at kapag ang bawat isa mula sa mundong ito ay dumating dito, ang pinto sa kalaliman ay magbubukas at ang dakilang digmaan ay magsisimula. Simulang ngayon si Kang Hasu, na halos 5 taon na lang para maging malakas, ay nagsimulang kumilos, at napansin niyang wala na lahat ang mga kasanayang natutunan niya at ang kanyang lakas. Nakatingin siya sa langit, naniniwalang lilito ang kalaliman sa pagkakataong ito, at hindi nga siya nagkamali. Biglang nabasag ang langit at lumikha ng isang maliit na butas. Isang maliit na halimaw ang lumabas mula rito, para itong paniki na may dilaw na sungay. Nakatingin ang bawat isa dito, at wala ni isa sa kanila ang may ideya sa nangyayari. Lumipad ang halimaw malapit sa kanila at nilinis ang kanyang lalamunan. Siya ay malawak na ngumiti at binati ang bawat isa. Ipinakilala ang kanyang sarili bilang katulong na diwata, na nagpakita lamang upang tulungan ang mga taong ito sa mabilis na paglilitis. Ang mga tao ay napakaseryoso. Habang nakikinig sa kanya at hiniling niya sa kanila na tumutok at makinig sa kanya ng mabuti habang siya ay nagsasalita. Nag-cross arms si Kung Hasu at inis na tinitigan ang assistant fairy. Dahil alam niyang ang mabilis na paglilitis na binanggit ng halimaw na ito ay may kinalaman sa pagsasabi sa bawat isa na mag-away at magbugbog sa isa't isa. Sa oras na ito, tinanggap ng tinatawag na assistant fairy ang bawat isa sa kabilang mundong ito. Sinabi niya na isang nakakagulat na pagkakataon ang ibibigay sa bawat isa mula ngayon. Sa ibang mundo, itigil mo na ang kalokohan at umuwi ka na. Galit na sigaw ng lalaki. Galit na tumingin sa kanya ang munting halimaw at sinabing pakinggan muna ang kanyang paliwanag na galit sa kanya ang lalaki. Pinili niyang hindi na muling magsalita, dahil biglang nagbago ang tono ng munting halimaw na ikinatakot niya sa maliit na halimaw. Dahil para sa maliit na halimaw, ibinibigay sa bawat isa ang isang lugar na walang batas, utos ng batas, moralidad, at etika. Nangarap ba sila ng isang mundo na magiging malaya sa lahat ng mga patakaran? Hindi lang lahat ng pisikal na limitasyon na nagpapabigat sa kanila ay mawawala depende sa kanilang gagawin, maaari silang lumakas ng walang katapusan, tulad ng isang bayani sa isang pelikula. Ang pagkakataong matupad ang lahat ng iniisip mo. Kahanga-hanga, di ba? Tanong niya. Ngayon sinabi niya sa kanila na magpapakita siya sa kanila ng isang simpleng pagpapakita kung ano ang gagawin. Pinitik niya ang kanyang daliri at bumungad sa kanya ang lalaking naglakas loob na hamarang sa kanya kanina. Naguguluhan ang lalaki kung ano ang gagawin ng halimaw, ngunit huli na siya para mag-react. Dahil sa walang anumang salita ang pag-atake sa kanya ng halimaw. Tumalsik ang kanyang dugo sa paligid, at ang mga taong nakasaksi sa eksena ay masyadong natigilan para makapagsalita. Agad na namatay ang lalaki at ang bangkay nito ay nakahandusay sa lupa. At humihingi ng paumanhin ang halimaw. Ayoko daw kasi ng maingay at madaldal. Binibigkas ng halimaw ang bawat isa, pagkatapos ay tumakbo ng mabilis hanggat maaari, dahil lahat sila ay natatakot na maging susunod na target ng halimaw na ito. Ngunit pagkatapos ay sa daliri lamang ng halimaw, nagawa niyang salakayin ang mga taong nagtangkang tumakbo. Tumigil ang mga tao at umiyak na lang sa takot. Sinabi ko sa iyo na ayaw ko sa maingay na bagay. Galit na sabi ng halimaw. This time parang demonyo na ang mga mata niya. Iyong mga nabubuhay pa ay magsisikap, di ba? Tanong niya, ngunit walang sumagot sa kanyang tanong at nanatiling tahimik. Muling ngumiti ang halimaw dahil natutuwa siyang tahimik ang mga tao kaya maaari na siyang magpatuloy sa pagsasalita at maibigay sa kanila ang lahat ng kinakailangang pagtuturo. Siya ay nagpatawag ng isang bagay at ipinaliwanag na ang bagay na ito ay tinatawag na isang pagkasira. At ang mga tao ay maaaring makakuha nito sa pamamagitan ng pagpatay ng anumang bagay na buhay. Idinagdag niya na ang mga kumain ng iba ay mukhang katulad ng item na ito at sila ay lumilitaw ng random. Ang pagkasira na ito ay walang kulay, ngunit kung sila ay magsisikap at lumago,
maaari silang makakuha ng mas mahusay na mga guho. Ang pagkasira na ito na hawak niya ay ang pagkasira na nagpapataas ng kanilang lakas. Tanong niya sa mga taong gustong kumuha ng kwartong ito. Ang bawat isa ay natahimik sa saglit, ngunit may isang matapang na nagtaas ng kanyang kamay at gaya ng inaasahan siya ay si Kung Hansho. Gusto niyang makuha ang pagkawasak dahil matagal na siyang hindi gumamit nito. Pagkatapos ay itinaas ng halimaw ang pagkawasak at lumipad patungo kay Kung Has, na nagsasabi na si Kung Hasu ay napakahusay para sa pagkakaroon ng isang masigasig na saloobin. Humarap siya kay Kung Hasu nang may malawak na ngiti at tinanong ang kanyang pangalan. Sinunod ni Kung Hasu ang utos nito at agad na ibinagsak ng halimaw ang pagkawasak sa kamay nito habang sinasabi na sinisira mo ang mga batas. Nagpahalukip-kip si Kung habang nagpapaliwanag. Ang kalamnan ni Kung Hansu ay may makabuluhang limitasyon sa timbang na 117.1 na kilo, ngunit dahil sa mga pagkasira, tumaas ito sa 122.3 na kilo. Nanatiling walang emosyon si Kangso, at ang halimaw ay naguguluhan dahil hindi niya inaasahan. Hindi niya alam na masyadong boring para kay Kung Hans na marinig muli ang parehong bagay kapag alam na niya ang tungkol dito. Ang halimaw ay lumipad pabalik sa kanyang posisyon. Habang ipinapaliwanag pa rin na ang mga guho ay may iba't ibang epekto depende sa kanilang uri, ang mga pagkasira ay puno ng mga kakayahan na hindi maipaliwanag ng siyensya. Gusto niyang ipakita iyon ng isang beses pa. May gustong sumubo, tanong niya, ngunit ang mga tao, maliban kay Kung Hanso, na nanginginig sa takot. Dahil walang nagboluntaryo, nagpa siya ang halimaw na hindi na muling magpakita ng demonstrasyon. Para naman sa halimaw, anuman ang mangyari, dapat nilang tandaan na kahit anong kasiraan o kakayahan ang dagdagan nito, hindi magiging masamang bagay ang lumakas. Dapat itong magtipon ng maraming mga pagkasira para mabuhay sila. Nang marinig ito, nagulat ang mga tao at agad na nagtungo sa natitirang silid. Sinubukang agawin ito dahil sa silid na handa nilang salakayin ang isa't isa. Alam nilang makakatulong ito sa kanila upang mabuhay ang taong matagumpay na nakahawak dito ay natuwa, at pagkatapos opisyal na niyang pagmamayari ito, agad na napagpasyahan ng halimaw na ang bawat isa ay hindi nangangailangan ng anumang paliwanag. Binawi niya ang pagkawasak at ang mga tao ay natakot dahil napagtanto nila ngayon na ang pagpatay ay pinapayagan hanggat maaari nilang makuha ang mga guho bago umalis ang halimaw. Bumalik siya sa suit ni Kung Hans at kinalabit ang kanyang tenga. Habang sinasabi na maaari nilang hawakan ang kanilang kanang tainga para makita nila kung ano ang mga guho nila. Naniniwala siya na gusto ng tao upang mabilang ang mga bagay. Sa oras na ito, lumitaw ang isang window ng system sa harap ng lahat ng mga kalahok. At tungkol sa halimaw, ang mga tao ay karaniwang 10. At iyon lang ang kailangan nilang malaman. Kasabay ni Kung Hans na nakatitig sa bintana ng sistema niya. Habang hawak ang kanang tenga, ang kanyang kasalukuyang lakas ay tumaas ng 1 at ngayon ay 11. Habang ang kanyang kalusugan ay 9, at siya ay may 8 puntos sa kanyang kahulugan, kung siya ay mag-iipon ng mas maraming mga pagkasira pagkatapos ng pangangaso, naniniwala siya na ang mga numero para sa mana at magic power ay maaari ring tumaas. Sa mundong ito, ang mga tao ay maaaring makakuha ng mga guho, kahit saan basta't sila ay pumatay ng isang buhay na bagay. Hindi mahalaga kung ano ang kanilang pangangaso. Ang simula ay magiging medyo hindi patas ayon sa halimaw, tulad ng lugar kung saan nanirahan ang mga tao noon, ngunit pinaplano niyang bigyan sila ng isang bagay na magpapasaya sa kanila. Gusto niyang makalimutan na nilang lahat ang nakaraan at e-enjoy ang bagong buhay nila sa mundong ito. Habang sinasabi ang lahat, biglang kumuha ng punyal ang mga kalahok. Pag-alis ko, magsisimula na ang tutorial. Kaya gawin ang lahat ng iyong makakaya sa bawat binigkas niya, na ikinatakot ng bawat isa. Dahil sila ay walang alam tungkol sa kung ano ang tutorial, ngunit nang sumulyap sila sa likuran nila, nakita nila ang ilang halimaw na hawak din ang kanilang mga sandata. Ang mga halimaw na ito ay mabangis at naglalayong patayin ang lahat ng mga taong kinatatakutan ng mga tao. Dahil alam na nilang lahat na normal ang pagpatay sa mundong ito, mas maraming halimaw ang lumitaw sa kanilang likuran at ngayon ay patungo na sa kanilang direksyon. Ang mga halimaw na ito ay mga duwende at nang makita sila, sa unang pagkakataon, hinawakan ng mga tao ang kanilang mga kutsilyo at dahan-daang umatras ng paatras, ang mga halimaw sa kanila. Nagtaas ng kamay ang isang ginang at pinakiusapan silang lahat na huminahon. At huwag magalit habang dahan-daang umatras. Sinabi niya na sinunod ng mga tao ang kanyang mungkahi maliban kay Kung Hasu.
Nakatayo siya habang nakatingin sa mga tao sa likod niya. Nagkumpulan ang mga tao pabalik. At may isang lalaki ang naiinis kung bakit hindi gumagalaw yung nasa likod niya. Sumagot ang lalaki na may nakaharang sa kanilang daraanan, kaya hindi sila maka-address. Niloloko mo ba ako? Ilabas mo kami, sigaw ng lalaki habang sinusuntok ang boundary. Sinuntok din ito ng ibang tao, pero huminto sila makalipas ang ilang segundo nang may napansin sila. Nagsasara na ang mga pader kaya wala na silang paraan para makalabas. Pati ang lugar kung saan nakatayo ang mga halimaw ay nakaharang din. Napakaingay ng mga halimaw at nagsisigawan sa katakawan na pumatay ng mga tao. Agad na itinutok ng lalaking may pulang bonnet ang kanyang kutsilyo sa mga halimaw. Habang sinasabing hindi siya pwedeng mamatay ng ganito, sabay takbo ng isang lalaki patungo sa boundary at nakakagulat na dumaan dito. Laking gulat ng lalaking may pulang bonnet at tinanong siya kung paano siya dumaan. Hindi ko alam, makikadan lang ako dito, sagot ng lalaki habang nagkakamot ng ulo. May lumabas din na numero sa itaas niya, which is number 49, napansin ito ng isang binata, pero ang lalaking may pulang bonnet ay sumugod sa boundary at dumaan din. Tuwang-tuwa siya sa pag-aakalang mabubuhay siya pagkatapos niyang dumaan, biglang nabawasan ang bilang at ngayon ay 48 na. Nagulat ang bawat isa nang maisip nilang 50 katao ang maaaring payagang umalis. Sumugod silang lahat sa hangganan, umaasang magiging bahagi sila ng 50 tao na maaaring lumabas habang nagmamadali sila. Nanatiling kalmado si Kung Hasu at hindi man lang sumunod sa kanila, sa pag-aakalang nakakaawa ang mga kasama niyang ito. Alam niya na ang lahat ng 100 sa kanila ay kailangan lamang na magsama-sama at lumaban. Maaaring sila ay magtamo ng mga pinsala sa proseso, ngunit magkakaroon ng mas kaunting mga casualty. Noong una siyang dumating sa mundong ito, humigit kumulang 40 katao ang namatay sa mga duwende. Sa lahat ng mga taong hindi makadaan sa dingding, tanging Tint lang ang nakaligtas, ngunit para sa kanya ay magiging ibang kwento ito sa pagkakataong ito. Una, kailangan niyang i-clear ang lugar na ito at magpatuloy sa susunod na yugto. Nagsimulang sumugod ang duwende patungo sa mga tao na may layuning pumatay. Gaya ng inaasahan, nagulat at natakot ang mga tao. Isang lalaki ang sasaksakin ng isang duwende. Ngunit nang humingi siya ng tulong, may hamarang sa sandata ng mga duwende at hiniwa ang katawan ng mga duwende. Nasaksihan ng lalaki ang nangyari, ngunit hindi siya makapagsalita. Si Kung Hasu ang nagligtas sa kanya. Matapang siyang lumaban sa mga duwende. Gamit lamang ang isang kutsilyo. Isang maliit na duwende ang nag-awit ng kanyang patpat at nagbabalak na tamaan si Kung Hasu. Ngunit madaling pinalihis ni Kung Hasu ang braso ng mga duwende at hiniwa siya hanggang mamatay. Habang siya ay matapang na nakikipaglaban, napansin ng ibang mga duwende ang kanyang kakayahan. Isa pa, walang bakas ng takot sa mukha niya. Naghihintay siya ng higit pang mga duwende na aatake sa kanya. Habang ang ibang taong nakakita sa kanyang katapangan ay tulala. Pinagpapawisan si Kung Hasu. Dahil sa sobrang pagod, medyo hindi niya makakalimutan dahil ito ang kanyang katawan mula sa tints. Ilang taon na ang nakalilipas, lumuhad siya sa lupa upang suriin ang kanyang sistema at nakita ang 10.1 sa kanyang kahusayan. Dahil dito labis siyang natutuwa sa kakayahan ng kanyang kamay ay hindi lang nagpapabilis. Sa sandaling ito, umiikot ang kanyang oras, tumataas ang bilis ng mga reaksyon ng 0.1 na beses, na nangangahulugang magagawa niya ang parehong aksyon ng mas mabilis. Habang nakatitig sa kanyang bintana, isang duwende ang naghagis ng punyal mula sa likuran. Ngunit dahil mas mabilis na niyang magagawa ang parehong mga aksyon, maibabalik niya ang kanyang ulo sa isang mabilis na bilis at ilihis ang sandata ng mga goblins pataas, na tinamaan ang isa pang halimaw sa malapit. Nakaluhod pa rin siya sa lupa at nakaramdam ng inis ang mga duwende, kaya nagpasya silang lahat na sabay-sabay na umatake. Nang makita silang Kung Hasu kaysa tumayo habang inaalala na magagalit ang mga goblins kapag nakakita sila ng dugo. Nakatali siya sa kanyang kutsilyo at nilaslas ng isa-isa ang mga duwende. Tulad ng ipinapayo ng mga patakaran, nakakakuha siya ng mga guho sa bawat duwende pinapatay niya. Agad niyang hinablot ang mga guho at ikinuyom ang kamao para maabsorb iyon. Ang mga tao ay humanga at nabigla nang makita siyang lumalaban ng mag-isa dahil sa kanyang katapangan. Ang ibang mga tao ay nagkaroon din ng lakas ng loob na lumaban sa mga halimaw. Sinugod nila ang natitirang mga duwende, at ang mga duwende ay naalarma nang makita ang kanilang kasab-ikan. Ang mga tao ay lahat ngayon ay matapang, nakaharap sa mga duwende.
Habang si Kung Hanso ay nagpatuloy din sa pagpatay sa kanilang mga kaaway, siya ay kalmado lamang, alam na hindi na kailangang magmadali sa simula. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala ng oras para magpaligoy-ligoy sa ngayon, kasama ang lugar na ito. Maraming manlalakbay, kung ipagpapatuloy nila ang buong mundo, magkakaroon ng hindi masusukat na halaga. Ang mga unang taon na darating dito para sa susunod na 3 buwan ay mapoprotektahan sa lugar ng tutorial. Kapag ang 3 buwan na panahon kung saan sila ay protektado ng tutorial area ay pumasa, sila ay ihahagis sa isang labanan sa pangalawa at 3 taon. Ngunit anuman ang isipin nila, ito ay isang pagkakataon para kay Kung Hasu. Matapos patayin ng mga duwende, agad niyang sinunggaban ang bawat silid na nahuhulog. Dahil ito na ang pagkakataon niyang lumakas kahit kaunti, ikinuyom niya ang kanyang kamao, upang masipsip ang mga guho at naalala ang kanyang kasama. Sa pagkakataong ito ay sumang-ayon siya na ginawa ni Iris ang tamang pagpili at ipinadala siya sa panahong ito. Matapos ang ilang minutong pag-aaway, sa wakas ay napawi ang lahat ng mga duwende. Dahil kay Kung Hansu at hindi makapaniwala ang mga tao na makitang may pumapatay sa lahat ng halimaw nang hindi humihingi ng tulong sa kanila. Lumaban siya, marami sa kanila sa kanyang sarili. Tanong ng binata na may nauutal na boses. Ang mga bangkay ng mga duwende ay nasa lupa at si Kung naman ay nakatayo sa gitna. Ang ilang mga tao ay napatay sa panahon ng mga labanan at si Hasu, na galit sa mga halimaw ay pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha at narinig ang tinig ng Violet na maliit na halimaw, na kinikilala siya para sa mahusay na pagganap sa panahon ng labanan. Nagulat din siya nang makitang disente ang dami ng natira sa mga kalahok. Ngayon alam mo na kung paano mabuhay dito. Tama, tapos tatanggalin yung pader. Ngayon sinabi niya na sinabi rin niya sa kanila ang lahat ng kailangan nila para magpatuloy ang mga bagay. Binati niya ang mga ito ng swerte at iniwan ang mga tao ng walang ibang payo. Napakaingay ng mga tao, habang sinusumpa nila ang purple na maliit na halimaw. Ngunit si Kung Hans, na nasa sulok lamang, ay tumitingin sa kanyang bintana at nakitang hindi naman masama ang kanyang mga istatistika kumpara sa dati. Kung ito ay magkano, naniniwala siya na ito ay sapat na mabuti para sa isang tutorial lamang. Siya ay may kabuuang 14.3 na lakas, 10.9 dexterity, 10.1 health at 11.2 cents. Nakakita rin siya ng isang bagay na mukhang kapaki-pakinabang. At iyon ang talem na tumanggap ng simbolo ng courtship. Pagkatapos suriin ang lahat, siya ay ngayon ay clueless tungkol sa kung paano siya dapat magpatuloy mula dito. Naglakad siya habang nasa bulsa ang isa niyang kamay at nag-iisip siya ng paraan para mabilis siyang lumakas. Una, iniisip niya ulit ang mga kasama. Habang iniisip kung ano ang mangyayari sa kanila kung isa sa 3 iyon ang bumalik sa nakaraan. Habang inaalala ang nakaraan, naalala niya ang isang lalaki na may sinabi sa kanya. Ang lalaking iyon ay umiinom ng beer at binanggit ang mga lihim na piitan. Pero dahil baguhan si Kung Hasu, sa lahat, wala siyang alam tungkol dito. Lumalabas na ang tinutukoy ng lalaki ay ang nakatago sa loob ng tutorial area, na isang piitan ng pinakamataas na kahirapan. Sinabi ng lalaki na walang sino man ang nakapag-clear nito kahit siya. Pero nag-clear ang lalaki hanggang sa gitnang bahagi, ngunit nagawa mo pa ring maging ganito kalakas. Tanong ni Kung Hasu, sagot naman ng lalaki na tama si Kung Hasu, ang pagiging narito sa lugar na ito, bilang miyembro ng Valkyrie ay patunay niyan. Idinagdag niya, nabanggit din niya na lilinisin niya ang tagong piitan kung bibigyan siya ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, at naniniwala siyang kaya niyang talunin si Kung Hasu, na pagkatapos i-clear ito, isang bagay na tiyak na mas mahirap. Ang hirap at parang imposible, mas malaki ang gantimpala kapag nagtagumpay sila. Sa kasalukuyan si Kung Hasu, ay napagdesisyonan na ang kanyang layunin. Napagpasyahan niya na may mga bagay na dapat niyang asikasuhin muna bago linisin ang nakatagong dungeon. Sa mga tuntunin ng tutorial, mayroon itong iba't ibang mga yugto. Una, ang maagang yugto kung saan 100 katao ang nagtitipon at kumikilos ng sama-sama, kumikilos sila sa loob ng nakalaan na lugar para sa 1 linggo sa isang pagkakataon. At ginagawa nila ang pamamaril na ito sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos nito, kapag nakumpleto na nila ang ikalawang yugto ng tutorial, ilalabas ang safe zone at magagawa nilang makipag-ugnayan sa mga taong dating dumating. Kasalukuyang mayroong 2 nakatagong piraso sa unang yugto ng tutorial at walang sino man ang nakarating sa dulo. Upang maabot ang dulo ng nakatagong dungeon, kailangang makuha ito ni Kung Hasu.
Iyon lang ang paraan para mabilis na lumakas. Ngunit una sa lahat, kailangan niyang makuha ang pinakamalapit na unang nakatagong piraso na napuntahan niya sa lugar kung saan ito matatagpuan. Ngunit nabalisa siya nang marinig niyang may nagtatalo sa kanyang likuran. Isang lalaki ang humihiling sa isang babae na sumama sa kanila, ngunit tumanggi ang ginang. Inaasahan ni Kung Hasu ang conflict na mangyayari. At ngayon ay napansin niya na ito ay nangyayari sa lahat ng dako. Saan sa tingin mo pupunta? Kailangan nating magtulungan para mabuhay. Ayaw mo bang mabuhay tayong lahat? Sabi ng lalaki sa ginang sabay hila sa braso nito. Lumingon si Kung Hasu habang sinasabi sa sarili na wala na siyang oras para pansinin ang mga bagay na ito. Dahil kailangan niyang hanapin ang nakatagong piraso, alam niyang mawawala ito sa loob ng 1 linggo. Nang ipagpapatuloy niya ang kanyang mga plano, may tumawag sa kanyang pangalang Arguzu, tama ba? Tanong ng lalaki, kilala mo ba ako? Sumagot si Kung Hasu, ngunit nabigla ang dalawa kay Kung Hasu ang tanong niya. Nakialam naman ang lalaking may blonde na buhok na nakasuot ng puting jacket, sabay-sabay daw silang tatlo bago makarating sa lugar na ito. Natarante si Kung Hasu dahil wala siyang ideya tungkol sa pagkakakilanlan ng dalawang lalaking ito, ngunit pagkaraan ng 1 minuto, naalala niya ang lahat. Parehong kaklase niya sa kolehiyo habang siya ay tahimik. Ang lalaking nakasuot ng puting jacket sa kakaibang pag-uugali ni Kung Hasu ay lubos na naaalala na sumama siya sa mga lalaking ito kasama ang iba pa niyang mga kasamahan. Ngunit lahat sila ay namatay, kaya naman nakalimutan niya ang mga ito. Kasabay nito, itinulak ng ginang ang kamay ng lalaki, na naglakas loob na umatake sa kanya, habang sinasabing sasama sila ng kanyang mga kasama kay Kung Hasu. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo kay Kung Hasu, at napagtanto niya na ang magandang babae na ito ay kasamahan din niya, siya ay si Yumi. Naniniwala siyang tiyak na mag-iimbita ng gulo ang ginang na ito at hindi nga siya nagkakamali. Dahil nakakaramdam ng pangkainsulto ang lalaki, nakatitig siya kay Kung Hasu, nakaharap at naalala na siya ang hamarang sa pulutong ng mga duwende kanina. Sa kabila nito, nasaksihan nila ang kanyang kakayahan. Hindi siya natatakot sa lahat dahil naniniwala siya na si Kung Hasu, na pagod na at hindi na kayang lumaban. Pagkatapos ay tinawag niya ang atensyon ni Yumi, na nagsasabi sa kanya na dapat niyang marinig ang mga tao hanggang sa matapos silang magsalita. Sino ang lalaking iyon? Mukhang nasaktan siya. May magagawa ba siya kapag ganyan ang itsura niya? Tanong niya. Binalaan din niya ang ginang na lumapit sa kanya habang nagsasalita ito ng maayos. Mas marami mas masaya. Dapat pumunta ka sa amin bago kami pumunta sa iyo. Dagdag pa niya, habang si Kung Hasu, na nakatitig sa kanya habang sinasabing may mga ganitong klaseng tao. Bamantong hininga siya at idinagdag na ang lalaking ito ay nasa sabik na. Para sa kanyang unang laban, nang hindi alam kung sino ang kanyang kalaban. Habang nasa ilalim ng ilusyon na kaya niyang talunin ang taong iyon, naglakad siya patungo sa lalaki at nawala ng emik ang lalaki. Naiintindihan mo ba kung ano ang sinusubukan kong makuha? Tanong ni Kung Hasu at ninampes ang katawan ng lalaki. Nainis ang lalaki kay Kung Hasu, ngunit napansin ito ni Kung Hasu. Kaya tinanong niya ang lalaki kung may sasabihin siya. Hindi tumugon ang lalaki, dahil natatakot siya, dahil sa hindi kilalang matalas na sandata ni Kung Hasu may isang nakialam at pinakiusapan si Kung Hasu na huminahon. Medyo matanda na ang lalaking ito at mukhang gangster leader. Sinabi niya na hindi sila masamang tao. Siya pala ang amo ng mga masasamang ito. Paano kung sumama ka sa amin? Tinitingnan ang sitwasyon, mukhang maraming gagawin. Sinabi niya, dagdag pa niya, mas makabubuti para sa kanila kung magkaparehas sila. Si Kung Hasu sa sandaling ito ay nakatitig sa mga mata ng lalaki, naniniwala na ang lalaking ito ay ganap nang nakapag-adjust sa lugar na ito. Wala nang dahilan upang itago pa ang kanyang tunay na pagkatao at tumatakbong ligaw na parang hyenas sa kagubatan. Sa huli, magiging outlaw siya. Kaya Kung Hasu, sino ang nagplanong alagaan siya ngayon? Ngunit pagkatapos ay naalala niya si Kelly at sinabi sa kanya bago siya bumalik sa nakaraan na siya ay tama, na walang dahilan upang pumatay ng walang kabuluhan, ngunit hindi rin upang magpakita ng awa sa mga ipis na magdadala ng pinsala sa panahon ng Great War. Bilang karagdagan, gusto rin ni Iris na huwag niyang masyadong itulak ang mga tao at gawin ang kanyang makakaya para alagaan sila sa halip. Medyo nalungkot dahil alam niyang si Iris ay isang mabait na babae para sa pagsagip ng napakaraming buhay. Ito ay hindi oras upang alagaan ang lahat ng mga guys ngayon. At para sa kanya ang mga lalaking ito ay nakakagambala lang sa kanya. Mas pinili niyang tumalima na lamang at sinabihan sila na umalis na.
Naiinis ang lalaki sa kanyang inasta, ngunit sinabihan siya ng amo na hayaan na lang ito. Binanggit niya ang pangalan ng kanyang mga subordinate, which is Sun Ho, at sinabihang walang halaga si Kung Hansu sa ngayon. Sa halip, dapat silang tumuon sa kanilang pangunahing layunin, na ang pagtatakda ng kaayusan sa lugar na ito na isang kakaibang lugar, na may mga kakaibang halimaw at diwata sa ibabaw nito. Ngunit may mga bagay na gusto niya sa mundong ito na siyang pinakamatibay na tuntunin. At gusto niyang kunin ang kanilang pagkakataon. Lahat sila ay naglakad na paalis. Nagpaplanong simulan ang kanilang layunin. Ang kasamahan ni Kung Hansu, na nakatitig sa mga gangster na ito habang nagtataka kung bakit mas nakakatakot ang mga tao kaysa sa mga duwende, at bumaling muli kay Kung. Inamin ni Kung sa sarili na alam na niya simula noon na isa siyang kakaibang lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba ito sa kanyang nalalaman. Si Kung Hansu ay maliwanag. Les bastard na laging malungkot at nakatulala sa sulok kaya hindi siya masyadong naiisip. Hoy Kung Hansu, bakit parang hindi mo kami kilala? Tanong niya, ngunit walang ideya si Kung Hansu kung ano ang isasagot. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsisinungaling siya na kasalukuyan siyang nakakaranas ng pagkawala ng memorya. Nagulat ang lalaki nang marinig ito at batay sa kung paano magsalita si Kung Hansu, napagpasyahan niya na si Kung Hansu ay kumikilos na parang matanda. Sabay tawa ni Yumi sa tabi niya. Kaya napaisip siya, ano ang dahilan kung bakit siya tumetawa? Hindi na napigilan ng ginang at tumawa ng napakalakas. Nakatitig si Kung Hansu sa kanyang kaibig-ibig na mukha, iniisip na ito ay nakakalungkot para sa kanya. Dahil dapat siyang umalis sa isang komportableng buhay, ngunit ang kanyang kagandahan ay isang talem ng 2 talem. Napagpasyahan pa niya na kung gagamitin ng mabuti, maaari itong maging isang malakas na sandata. Pagkatapos ng napakaraming minuto, naglalakad pa rin sila, sinusundan ng mainit na pasimano. Lahat sila ay tahimik, hanggang sa nagsalita ang babae sa likod nila at sinabing naglalakad sila nang walang sinasabi ni isang salita. May patutunguhan ba tayo? Tanong niya. Pumayag din si Yumi at tinanong si Kung Hansu kung saan sila pupunta. Si Kung Hansu, na nagpasya na huwag silang sagutin ng direkta, ngunit sinabi niya sa kanila na malalaman nila kaagad. Dumating na sila, makalipas ang ilang segundo ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. At lahat sila ay clueless kung nasaan sila ngayon. Hindi nila alam na kasalukuyan na pala silang nasa unang destinasyon. Ito ay sa istasyon ng subway kung saan matatagpuan ang nakatagong piraso. Ang istasyon ng Gangnam, na nanguna at patuloy na pumasok. Papasok sa loob ng istasyon ng Gangnam Station. Bakit dito? Tanong ni Yumi. Sa kalituhan, iniisip niya na hindi siya mapakali na ipaliwanag ang bawat maliit na bagay. At kung hindi dahil sa sinabi nito sa kanya, mag-isa na lang itong umiikot. Ngayon, wala na siyang choice kundi sagutin ang tanong ni Yumi. Ipinaalam niya sa kanila na mayroon siyang kutob na ito ang lugar upang ibalik ang kanyang alaala at makakuha ng isang superpower. Nagulat ang bawat isa sa mga superpower na binanggit niya nang hindi alam na sinadya ni Kung Hansu, na sabihin na mayroon silang mga fairy dito. Ngunit ang mga superpower sa totoo lang ay hindi pa ganoon kalayo sa oras na ito. Nag-alinlangan ang ginang kay Kung Hansu, kaya't bumulong ito sa lalaking nasa tabi niya para itanong kung dapat pa ba nilang ituloy ang pagsunod sa kanya, narinig siya ni Kung. At kaya sinagot niya na hindi nila kailangan dahil siya ang uri ng tao na iginagalang ang mga individual na kagustuhan. Nasa iyo kung gusto mong tumayo at manood. Naiinis daw ang dilaw na buhok nang makita ang kanyang gawi. Dahil talagang naniniwala siya sa kanyang lakas ng loob. Nagdadrama lang ang Kung Hansu na yon. Nagpatuloy si Kung sa paglalakad at bumaba. Pinili ng kanyang mga kasamahan na sundan siya, bagamat natakot sila. Uy, sigurado ka bang pupunta ka sa isang ligtas na lugar? Mukhang nakakatakot ito. Sinabi ng lalaking may dilaw na buhok na walang sinagot si Kung Hansu, at sinabi sa kanya na magkikita sila ngayon ng ilang mga kaibigan na naninirahan na sa istasyon. Hindi maniniwala ang lalaki, alam niyang walang sino man ang maglakas loob na pumarito sa ganitong uri ng nakakatakot na lugar. Bigla siyang nag-lead nang walang alam. Ngunit si Kung Hansu, na hamarang sa kanya. Napatingin siya sa paligid at agad na hinablot ang kanyang sandata na ikinabahala ni Yumi. Pagkatapos ay tinawag niya ang lalaking may dilaw na buhok na may pangalang Tae Song at inutusan siyang umiwas. Sinulyapan siya ng may pagkalito. Nang makita yon, wala na siyang dahilan para umiwas. At dahil masyado matigas ang ulo ni Tae Song, para patayin ang halimaw ng mag-isa at iligtas si Tae Song, nagulat si Song, at inisip na si Kung na tumutuon sa kanya upang iligtas siya.
Kasalukuyang nakaupo sa lupa at sa wakas ay nakita ang nilalang na pinatay ni Kung Hanso. Ayon kay Kung Hanso, isa itong piitan na itinulad sa Gangnam Station, at ito ay mga berdeng uod na pumipihit palabas pagkatapos maramdaman ang mga vibrations na nagmumula sa lupa. Kinamumuhian ng mga uod na ito ang sikat ng araw kaya hindi sila karaniwang lumalabas sa lupa. Matapos mapatay ang isang uod, isang silid ang lumitaw mula rito. Pagkatapos ay dinampot niya ito. Habang binibigyan sila ng babala na baka madaling mapunit ang kanilang mga laman kapag nakagat sila nito. Namumura ang bibig, pinayuhan niya silang mag-ingat, at idinagdag niya na mahihimatay sila kung makagat sila ng nilalang na ito at mamatay bago nila magawa ang anumang bagay tungkol dito. Natakot ang lahat ng kanyang mga kasamahan, ngunit upang mabigyan sila ng kaalaman, nagpasya siyang ipakita sa kanila ang isang simpleng paraan upang harapin ito. Tinamaan niya ang isa pang bibig ng berdeng uod at pagkatapos na patayin ang ilan sa kanila ay sinubukan din ito ng bawat isa at sa wakas ay nagawa ito. Habang pumapatay ng mga uod, si Kung na nakatitig sa kanila at natutuwa na may silbi itong apat maliban sa lalaking naka-headset. Dahil wala pa siyang napatay kahit isang uod. Kung hindi ka kumpiyansa tungkol dito, lumakad ka sa ibabaw ng hindi naputol na mga marmol na slab. At kung makakita ka ng bitak na naglalantad ng hubad na lupa, saksakin lang ito gamit ang talem. Bantayan ang iyong mga kamay, bagaman. Ngumiti ka daw at iminungkahi na sundutin ang lugar kung saan tumataas ang dumi para madali nila itong mapatay. Ang ibang babae na kasama niya ay sumang-ayon sa kanya, at inihambing pa ang karanasan nila sa isang laro ng piitan at halimaw. Pagkatapos ay pinayuhan ni Kung Hanso, ang walang kwentang lalaki. Nalulungkot ang lalaki habang nakatitig sa kanyang kutsilyo, inamin niya sa kanyang sarili na hindi niya ito magagawa, ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. Isa pang uod ang sumugod patungo sa kanya na nakabuka ang bibig. Napatigil siya at napasigaw sa takot, ngunit si Kung Hans na tinulak siya palayo at hiniwa ang halimaw. Nahulog ang lalaki sa sahig. Lumuhad siya at malawak na ngumiti, habang nagpapasalamat kay Kung Hanso sa pagligtas sa kanya sa oras na iyon. Sa tingin niya na hindi na kailangang sabihan pa tungkol sa taong ito na hindi sumali sa labanan. Lumayo lang siya sa lalaki nang walang sabi-sabi at naniniwala siyang magiging pabigat ang lalaking ito sa huli. Mukhang alam ni Kung ano ang mangyayari ng maaga. Paano mo nalaman, maaari mo bang sabihin sa akin? Ang tanong ni Tae-sung. Di ba nasabi ko na sayo? Ito ang aking superpower, sagot Kung. Tahimik ang mga kasamahan niya at walang ibang pagpipilian kundi paniwalaan ang sinabi niya. Samantala, marami na silang napatay na uod at si Kung Hanso, na namimili sa kwarto. Saka napansin na hindi kinuha ng lahat ng kasamahan niya ang kwarto, kaya tinanong niya sila kung bakit. Si Yumi ay sumagot niyan. Naisip nila na mabuti kung si Yumi ang kumuha ng mga guho at protektahan silang lahat. Katulad ng pagbibigay ng lahat ng ito sa isang taong nagdadala sa kanila sa isang laro para sa kanya. Hindi sila magiging Superman sa pamamagitan lamang ng pagpulot ng mga guho. So it's better for her kung ibibigay nila lahat kay Kung Hanso, dapat mong protektahan silang lahat bilang kapalit. Bumantong hininga siya at sinabihan ang mga ito na kunin na nila ang kanilang hinuhuli dahil gusto ng 5 na sumama sa kanya. Inaasahan niyang susundin ng mga ito ang pinaka-basic rules. Ang mga gumigala sa kailaliman sa loob ng mga dekada ay nagtatag ng pinakapangunahing mga patakaran para sa kapakanan ng magkakasamang buhay. Dapat nilang kunin ang kanilang pangangaso sa kaso ng grupong pangangaso. Ang mga bagay ay ipapamahagi batay sa kontribusyon at prioridad sa isang krisis na nagbabanta sa buhay. Batay sa mabuting kalooban ay mas malamang na masira. Alam niyang malalaman ng 5 kasamahan niyang ito kung gaano kalupit at kakulit ang lugar na ito. Bagay na dapat mong pinagkakatiwalaan ay ang iyong mga kakayahan. Kung wala kang silbi, tiyak na itatapon ka. Iyon ang panuntunang sinabi niya, at ang bawat isa ay natakot na itapon. Si Yumi ay magmadali sa mga ruin upang sundin ang mga pangunahing patakaran. Ang kanilang mga kasamahan ay nakatingin sa mata ng isa't isa at nagpasya ding kunin ang mga guho. Ayon sa kagustuhan ni Kung Hans, si Kung Hanso ay nakatitig sa kanila, na naniniwalang ang mga taong ito ay malapit ng masanay at hindi na kailangang pagsabihan pa. Napagpasyahan niya na ang mga taong ito ay magsisimulang mag-away tulad ng mga aso sa pagkuha ng mga guho, pagdating ng panahon, habang ang bawat isa ay kumukuha ng mga guho, si Tae-sung ay may napapansing may kakaiba. Siya ay may hawak na isang ruin na may ibang kulay kaysa sa normal na isa, at habang hawak ito, ang kanyang window system ay nag-pop up.
upang ipaalam sa kanya na ang ruin na ito ay ang kakanyahan ng Acroal Troll Tribe. Sa sandaling ito, napagpasyahan niya na makakakuha siya ng isang superpower kapag kinuha niya ito. Nakatitig si Kung Hans sa ruin, na hawak-hawak ni Tae-sung, habang naaalala ni Tae-sung ang kalokohang sinabi ni Kung Hanso kanina na dapat nilang ipamahagi ang item, ngunit para kay Tae-sung siya ang hinanap nito kaya dapat ay sa akin ito. Hindi ka nababalik sa iyong salita mamaya, tama? Tanong niya, at si Kung Hans na agad namang tumango tanda na pumayag siya. Alam niya ang tungkol sa ruin na ito, at masasabi niyang ito ay isang dissenting ruin para sa maagang bahagi ng laro. Ang kasanayang iyon ay nagdudulot ng lakas ng depensa at pagbabagong buhay. Parehong kailangan para mabuhay, kaya medyo sikat ito. Dagdag pa, ito ay higit pa sa isang passive na ruin. Ito ay nagpapataas ng gana, pero ang pagkain naman ay nakawin na lang nila. Pagkatapos maging mas malakas, ang lakas at kahusayan ng isang kasanayan ay tinutukoy ng ranggo nito. Ang mga matalinong may maraming mahika ay kadalasang mayroong humigit kumulang ilang daan sa kanila, na tinatawag ang kanyang sarili na nakakuha ng higit sa 1,000 mga kasanayan. Gayunpaman, iba si Kung Haso, noon, nakakuha sila ng iba't ibang kulay ng mga ruin. Hinawakan niya ang dilaw na isa at agad itong inari. Tulad ng naisip ni Kung, para sa bawat isa ay pinapayagang bilang ng mga kasanayan ay 7 ang limitasyon. Alam na niya ito dati pa? Natuto ka sana ng mas malakas na kasanayan. Sinabi ni Eri na pagkatapos niyang ariin ang ruin na pinaghihigpitan lamang sa 7 ay isang nakamamatay na kapintasan, ngunit si Kung Hasu ay may malaking lakas, na walang kapantay sa kahinaang ito. Iyon ang walang katapusang ebolusyon ng mga kasanayang, taglay niya ang esensya ng Dark Arrow Lizard, na nagdagdag lamang sa mabilis na pagbabagong buhay. Nang maglaon, siya ay naging sapat na malakas upang kalabanin ang naglalaman ng walang kamatayang sining at nagpatuloy. Ang Rapid Rush ay umabot sa antas ng kalidad at signature move na nakalagay dito sa oras. Dumating kapag binigyan siya ni Iris ng palayaw. 7 bituin pagkatapos ng kanyang natatanging katangian. Ito ang katangiang nagbigay daan sa kanya na magkatabi sa kanila, habang naabutan niya sila, sa kabila ng pagbagsak ng buong 20 taon. Ang defining trait na nagpabalik sa kanya dito sa ngalan nila. Kaya sa huli, hindi siya dapat magkamali sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, naalala niya na sinabi sa kanya ni Iris na mag-ingat. Habang pinipili ang 7 kasanayan upang matutunan kung ito ay naaayon sa plano, naniniwala siyang magiging maayos ang biyahe bago sila umalis sa tutorial zone. Sa kabilang banda, sobrang nahuhumaling si Tae-sung sa ruin na hawak niya. Kaya napagdesisyonan pa niyang alamin ito sa lalong madaling panahon. Sinimulan niyang taglayin ang system ng ruin. Ipinapakita ng system na abisuhan na ang pisikal na lumalaban na istatistika ay nagawa na. Ito ay ang kakanyahan ng kasanayan ng Acroal Troll Tribe na may isang proficiency ng 1%, nakangiti ng malawak pagkatapos makita na siya ay nakakuha ng pisikal na lumalaban na istatistika. Tumaas din ng husto ang ibang stat niya. Sinulyapan niya si Kung habang sinasabi sa sarili na hinding-hindi niya ibibigay ang ruin sa kanya. Nag-smirk din siya, sa paniniwalang maabutan niya si Kung Hanso nang wala sa oras. Pagkatapos ng 1 oras na pananatili sa parehong lugar para lang pumatay ng mga berdeng uod, inutusan sila ni Kung Hasu na humayo na sila, saka humawak si Tae-sung sa balikat ni Kung. Habang sinasabi na dapat silang magkasamang dalawa, dahil ito ay magiging mapanganib. Ngayon mas mabuti na ang mga malalakas na tao ay magprotekta sa harap, tama? Kailangan mo ako, at habang sinasabi ito, nakatingin siya kay Yumi at ngumiti dito. Pero nagtataka siya kung bakit nasabi ni Tae-sung ang mga katagang iyon habang nakatingin sa kanya. Sa sandaling ito, si Kung Hans, na nakadarama ng kakaiba kay Tae-sung, ay iniisip siya bilang isang karibal. Itinulak niya ang kamay ni Sung sa kanyang balikat at sinabi sa sarili na hindi niya ito hahayaang dumausdos. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad sa ibaba ng hagdanan at si Tae-sung ay lubos na kumpiyansa na manguna habang naglalakad. Tinanong ni Yumi si Kung Hansu kung bakit sila bababa. Agad na sumagot si Kung, sasakay kami sa subway. Mayroon pa bang mga tren na tumatakbo na tinatanong? At sumagot si Kung Hansu, makikita mo. Muli niyang naalala ang lalaking nagsabi sa kanya tungkol sa nakatagong si Dungeon noong nag-uusap sila. Ngunit sa pagsasabing bet niya ang mga piitan, ang lalaki ay hindi man lang lumapit. Sinulyapan ng lalaki ang taong nakialam, ngunit hindi nila binanggit ang pangalan ng lalaki.
At nakialam lang daw siya dahil narinig niya ang brown-haired guy na nagpapakita ng kanyang basically non-existent knowledge. Umupo siya sa gitna at itinulak palayo ang lalaking may kayumangging buhok habang sinasabing sasabihin niya sa kanila ang pinakamabilis na paraan para maging malakas. Itinuro niya ang isang kunghasu, at sinabi sa kanya na kailangan niyang makuha ang isang mahalagang bagay sa tutorial zone na nasa subway. Ang mga istasyon ay matatagpuan at magkaiba ang istruktura, ngunit pareho ito sa lahat ng dako hanggang sa ikatlong palapag. Kung dadaan sila sa portal sa gitna ng hagdan at pababa ng tuluyan, may subway na hindi pa umaalis. Kung makakaya nila, tapos na sila. Ang problema lang ay mahirap makarating doon. Aalis ang subway na yon pagkatapos ng isang araw. Sabik na sabik si Kung Hasu, nalutusin ang nakatagong piraso ng pagsubok sa araw na ito in any cost. Pagdating nila sa gitna ng hagdan, sa wakas ay nakita na nila ang portal. Nagulat si Yumi nang makita ito. Dahil hindi ito katulad ng istasyon ng Gangnam, sa nakaraan nilang buhay, ilang beses na siyang nakapunta sa istasyon ng Gangnam, ngunit wala siyang narinig na pasukan tulad ng portal na ito. Ni hindi mo alam kung ano ang nasa loob. Itutuloy mo pa ba? Tanong ni Yumi. I'm just going with my instincts. Gaya nga ng sinabi ko noon, kahit sinong gustong bumalik ay malayang umalis anumang oras. Casual na sagot ni Kung Hanso. Hindi tulad ni Yumi, si Taesung na sobrang kumpiyansa na pumasok sa portal simula nang magboluntaryo siya. May tiwala si Yumi na sumama din sa kanila. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Kung Hasu na si Yumi ay angsi, kaya naniniwala siya na malamang na naramdaman ng ginang ang sitwasyon na ang isang tulad niya ay nasa mas malaking panganib. Dahil kailangan niyang lumakas kahit papaano kahit na ito. Ibig sabihin ay hiwain ang mukha. Mananatili kami dito. Maaari tayong magpatuloy sa pangangaso dito pagkatapos ng lahat ng sinabi ng iba pang babae. Seryosong seryoso ang lalaking naka-headset, habang sinasabi na gusto rin niyang pumasok sa loob. Nagtatanong si Taesung kung bakit ka pupunta dyan. Masyado kang natakot sa nangyari kanina, sumagot ang lalaki na wala siyang pakialam. Kahit anong gawin ko, hindi mahalaga sa'yo, di ba? Sagot nung lalaki na nakakainsulto para kay Taesung. Sagot niya at tumaas ang tono ng boses. Itinuro niya ang lalaki habang sinasabi na ang lalaking ito ay daldal ng daldal para sa isang taong nakakakuha ng libreng sakay. Ang paglilinis pagkatapos mo ay sapat na. Galit niyang sinabi sa mga walang kabuluhang argumento. Walang oras kaya gawin mo kung ano ang gusto mo. Si Kung Hans, na sinabi at tumungo sa portal, naghahanda na pumasok. Si Yumi at ang lalaki pagkatapos ay sumunod sa kanya. Habang si Taesung ay tumigil saglit at nanginginig sa galit. Habang nakaramdam siya ng kahihiyan. Mayroong higit sa 1,000 mga uri ng mga mandurumog sa tutorial zone at ang lupain ay nag-iiba din. Kaya naniniwala si Kung Hasu na tiyak na may mga karaniwang salik na inakala niyang nakita niya ito kaagad. Pagkapasok, lahat sila ay nakakita ng isang convenience store na ikinagulat ng iba pang mga lalaki at ni Ami.